na ako ng enclosure box. Saka ko inilagay ang mga components. Mas malapit ang isa't isa, mas maganda kasi para maiwasan natin ang power losses na marami. Four-pole na SPD ang palagi kong ginagamit para hindi nagsisiksikan ng mga wires. Tapos nag-connect ako ng dalawang wires papunta sa 12 volts relay natin para ito sa low voltage disconnect at low voltage reconnect. Gumamit ako ng glue stick para dikit ang relay. Tinest ko muna ang relay para malaman kung nasaan ang coil, normally open contact, normally closed contact, at common terminals. Sa normally open contact nakalagay ang parallel wires galing sa power switch ng inverter. Ang relay coil naman ay papunta sa load terminals ng solar charge controller. Naglalagay ako ng mga terminal lugs para makaiwas sa loose contacts at short circuits at para makasiguro na lahat ng wire strands ay merong contact. Diyan nakalagay ang wires na galing sa relay coil sa load terminals ng solar charge controller. Nilagay ko ang output ng inverter sa primary power terminals ng automatic transfer switch para ito maging priority source of power. At sa utility naman, ang reserve power kapag low-bat na, automatic changeover. Dito sa SPD nakalagay ang input ng solar panels. Tapos naka-jumper in parallel dito sa circuit breaker na papunta naman sa solar charge controller. Nagabang na nga ako ng MC4 connector at battery terminal sa enclosure. Plug and play kasi ang concept nito. Sa mga MC4 connectors na yan, dyan nga pala ilalagay yung cable na galing sa solar panels natin. At para sa mga gustong mag-avail, hindi na sila mahihirapan kahit konti lang ang kaalaman nila tungkol sa solar power system. Ayan, tapos na po. Ito na po ang finished product natin. Naubusan kasi ako ng red na battery terminal kaya dalawang black na lang nilagay ko.
Testing na tayo. Sa operation ng off-grid system, una palagi ang breaker ng battery para mag-power on ang solar charge controller natin. Tapos, kahit alin na ang sumunod, it's either yung solar panel or inverter. Good. Working naman lahat. Makikita nyo nga pala sa ATS na on ang inverter kapag may kulay pula na ilaw na sumindi sa ATS. Tapos yung kulay green, yun yung sa utility, reserve power. Ayan, gumamit ako ng hair dryer para pan-testing. Makikita nyo sa digital meter kung ano ang power rating ng sinasaksak nyo sa na appliances na ginagamit nyo. Inoff po muna ang panel para madaling mag-lowbat ang battery. Ayun. Automatic shutdown siya nung nag-lowbat. On natin ulit ang breaker ng panel. Tingnan natin kung mag-automatic on naman siya. Ayun, nag-automatic on naman ng inverter nung na-reach niya yung sinet natin na voltage reconnect, low voltage reconnect. Try naman natin ngayon kung mag-automatic change over siya pag nag-lowbat. Change over siya sa utility. Ayan, basta isaksak nyo lang yung plug ng AC input para sa ATS. Tingnan natin kung mag-change over. Yun. Okay. Nag-change over siya nung nag-lowbat yung battery.